Okay, so yan. Sabihin natin yung number 3 ay number 4 ay number 3. So mag-open lang tayo ng folder, then hanapin nyo kung saan nyo nilagay yung directory nyo. Then as you can see, naka-open dito yung ating yan. Dito naman tayo sa ating business card. So makikita natin dito na meron tayong import package. So sobrang mahalaga yan dahil dito nanggagaling yung ating mga widgets na ini-import and external. Dito naman sa section na to is merong class and my app yung pangalan ng class. Then stateless widget. Yan. Then dito naman is yung override. Dito sa section na to is dito magra-run yung ating code. Yeah. Okay. So dito sa ating scaffold is meron tayong background color, which is you can customize this by clicking this, then you can customize the color what you want there. Dito naman sa ating body is meron yung center, naka-declare siya sa center, then yung padding natin is meron siyang edge set. Edge sets. Ayan. And yun. Yung meron din yung mga dito, mga position, ganun. And yung approach nga natin dito is naka-column siya. So, hindi siya naka-row. Dito naman sa container natin, yan, is meron siyang box, decoration, and shape. So, yung shape niya is circle. Ayan, then back shadow is meron din siyang design ng back shadow and color. So, ito yung color niya. So, gray, nakalagay dito. And blur radius, you can customize this from 0 to 100. Kung gano'n nyo siya kagustong i-focus. And dito naman sa ating avatar. So, sa avatar kasi natin, so I'm going to show the output of the code. Okay. Well, wait. Pakita muna natin pala yung dito before natin ipakita yung output. Dito naman is meron din siyang two different fonts. So, here, so yung font family niya is Stanford Red. So, paano maglagay ng font? So, punta lang kayo sa assets, then makikita nyo, yan, parang ganito, yung parang lalagay din lang ng picture or image. So, punta lang kayo sa asset, then you can create a folder there, then pangalan nyo siya ng font, and sa font na is mag-download kayo from your browser, then yun, ganun lang siya. And dito naman is yung height and text here. So, sa baba ng avatar is meron tayong text name or meron tayong custom text dito. So, ang nilagay ko is owner.
and you have the color of the text. Yeah, you can choose a color what you want, what which do you prefer. And sa divider naman natin is meron din tayong positioning here. So height, thickness, color, indent, and indent. So dito naman sa container natin is meron tayong padding sa construct and horizontal and vertical 15. So this is the edge insist or insets. Okay, so we have a color again. You can customize here. And dito naman is meron ding sa baba ng text na avatar, then text, then you have an email and style, something like that. Okay. So dito naman sa family font niya or font family is meron din tayong Stanford. And yung isa is rustic barn. So, same ano lang din dito, parang same approach lang din dito. Magkakaiba lang ang positioning and sizes. Okay. So, ganito nga pala yung output niya, guys. So, I don't know kung bakit hindi siya nagpapakita dito, but you can check the specs naman. Yan, wait lang. Yan. Ito yung asset natin, yung image 2. Kanina nag-loading siya, so I will show you the here. Nag-loading siya kanina pero hindi na siya nag-loading ngayon. Checks. Ayan. So, ito yung sinasabi kong avatar. So, this is the Stanford something. So, you can then ito naman yung owner. Then, this is the divider where we're talking about kanina. Then, here's email and phone number. So, basically, ganito yung output niya, guys. And, yeah. So, you can set a font here. So, okay. Here. Nakaset yung font niya dito, pero inalis ko siya kanina. Since, ano siya, naglolo ko. So, ang naiwan lang is yung declaration ng asset na image. Ayan. So, yun. So, that's the business card. And makikita nyo naman sa kanyang output na here, this is the color, di ba? Nakita nyo kanina yung kulay blue. And this is the background color na medyo light, something velvet or violet something. And it's a blue. Then this is the avatar, and this is the image asset. You can see. Yeah. So, ganoon lang maglagay ng two custom font inclusions. So, i-declare mo lang siya, no? Yeah. Declare mo lang siya dito sa prospect here. Then, papakita ko sa inyo yung asset. Ito yung asset ng font. So, nilagyan ko lang siya ng ganyan para madali. Then, ito yung kanyang TTF file or prototype file. So, ayan. Thank you.